Praise God ay isang buwan ng para sa ating Panginoon Kristo. Ganun din po ang bawat isa sa inyo mga kapatid. May panaginip ako. Kung nga ba si Pastor Spring. Kasi yung panaginip ko siya, kasi yung nakita ko sa panaginip. Nasa panaginip dito sa bahay panambahan dito. Dito din sila nag-service, kasama niya yung mga pamilya niya. Ngayon, si Pastor Espiritu, pilay siya. Sa panaginip ko, sa nakita ko pilay. Tapos, yun, dinuhat ng dalawang kapatid ng lalaki. Kasi, hindi niya nakasulat dyan sa taas. Nagpatulong siya na buhatin siya na hipuin yung mga nakasulat dyan sa taas. Na siya ay parang umiyak kasi umiyak siya na hinihipon niya yung mga nakasulat dyan. Yun yung panaginip na nakita ko sa panaginip. Si Pastor wala si Pastor Espiritu. Siya na lang interpret. Yun, yung nakita ko sa panaginip. Yun lang. Yes, God. Binabalik ko pakulang kalagla sa ating Panginoon. Amen. Kaya susunod ko lagi. Walang mga panaginip, kamintayin. Tuloy-tuloy ang palaro. Kaya matatapos na po mamaya. Tapos na ang civil. Ay, pwede daw. Naging ako, Pastor. Kayo daw mga pamilya, dito ng-service. Nakita ko sa panaginip ko na kayo po daw ilay. Ilay? Oo. Ngayon, nagpatulong daw po kayo sa mga dalawang kapatid na lalaki. Nabuhatin kayo kasi nga, hindi po niyo yung mga nakasulat. Yung nakasulat dyan, at sama dyan. Hinihipon nyo daw na para kayo nagpapakababa na umiiyak kayo eh. Yan yung nakita ko sa panaginip ko. Kaya sabi ko, yan yung nakita ko sa panaginip ko. Kaya nung nakagising ako, iniisip ko, kasi narinig ko dati dito kung ako magkamali Pastor, kaya yata yung gumawa, kaya yung gumawa yan, yung nakasulat. Ay nakasulat hindi, pero yung pinagsulatan, inayos. Kayo Dahil ang maging yung Kesame nito, kami ni Caro Rodrigo Nadal ang gumawa, ito yung Kesame na yan. Opo, kasi ang inisip ko kasi, sabi ko, parang sa ano ko lang na hindi ako nagkakamali, napakahalaga sa inyo po. Yung mga nakasulat dyan, yung mga nakasulat, yun. Yun ang ano ko sa panaginip. Kaya kaya na lang po kasi kung ano ang ibig sabihin na. Ito po sa lahat ay umaga sa ating banal. Akala na tayo sa Kristo, kung sa po tayo lahat. Lord. At magpapasalamat sa ihang pag-iingat. At tuloy, nakita ako para kasama ninyo ng pagpasalamat, magpuni at pinagila sa ating Panginoon. At kaya dinalalahanin yung mga dakilang bagay na kanyang ginawa. Hindi lamang sa aking buhay, hindi higit sa lahat sa Iglesia. Bago po ako umata sa pagtotoo, sa panaginip, ako ay pilay. At humingi ng tulong para ako ay buhatin. Sa totoo, meron po akong malaking problema. Kaya parang pilay na hindi ko magawa. Kasi malaking problema, natatandaan ninyo, ito siya na po nakayuto ng 40 days, 2014. Dahil meron daw akong gagawin. Ngayon, hanggang ngayon, hindi ko alam kung nasimulan ko ba yung gagawin na yun o
pinasimulan ko pero hindi ko napagpatuloy, hindi ko natapos. Dahil ng mga dahilanan, mga pagsubok, mga problema. At mula na ako nakatapos ng pag-ayuno, 10 years na to ang nakaraan. Nahigit ng 10 years. Nag-unit 2014, ako sa panaginip, pati buwan kung kailan ko kailangan gawin, yun yung buwan na ginawa ko, October. Hindi ko lang ko yun ng September hanggang October 30, yung pagtatapos ng 40 days. At mula noon, naging problema ko yun. Sinikap ko na gumawa ayon sa pananaw, ayon sa ating unawa, na ang naging resulta naman ay yung mga problema, yung mga pagsubok, na dumaan yung panahon na siguro almost mga 8 years na hindi ako siguro, hindi ako tumayo. Sapagkat kalimitan nun, kahit saan ako makarating, parang hindi ko masabi kung executive order o memorandum, pwede lang akong magpatuto with limitation. Kaya kailangan alisto ang bawat OIC na pupuntahan ko para gumawa ng hakbang kung sakali lumagpas ako doon sa aspect na yun. Mahirap sabihin, Pastor Ekra, ano nangyari? Ang dahilan, nagbayad ang management na bawat magturo ng hindi pinag-aisahan. Pero sa totoo lang, maraming tinuro na hindi naman talaga pinag-aisahan. Maraming turo na hindi talaga pinag-aisahan. Ganun pa man, nagpahitugod ako, nagpakababa ako, nagsabi ko sa Panginoon, iglesia mo naman ito, problema mo ito. Ako kung sakali, dahil ang prinsipyo ng Panginoon, wala na kami magsimula paglingkod. Nagsimula kami dumating dito 1983, June 14. Ang sabi ko sa Panginoon, kasi nanatapon na ako ay nakaligtas sa pagkalunod 1974, October 22. Kakalimutan, mga mahalagang bagay sa buhay ko. Ang sabi ko sa Panginoon, na ako nakaligtas, sino yung Diyos na nagligtas sa akin? Kasi Katoliko ko yun eh. Paano ko sa pasalamatan? Paano ko sa paglikuran? Kahit konti lang, nagbubus na pa ako, kahit konti lang. Paano ko sa pasalamatan? Yung pangako ko na yun yung konti sinabi ko buhay na tupas buhay. Dahil ang pinakauli, yung pag-ayuno ko ng 2014, nag-50-50 ako. At ang marami naniniwala, hindi na ako makaliligtas At pag ako, habang pinasa ospital, pagkagabi, nakakita ko maraming maiitim na tao na pagbuko sa bintana. Pero may nakikita rin ako mga namamapukin na sabi, bantaya natin. Ngayon, nag-iisip ako, ano ito, isa iniisip ko, ano kaya ako, sabi ko kaya humanap ako ng mga tao kung pwedeng tumulong sa akin. Ang problema ko, is yung tao na isusugalan sa sarili ang kanyang paglilingkod, hindi ang kanyang tutuwa para tumulong sa akin. Ayun ang tanong ko naman. Una-una, nakikita ko, halos lahat ng mga magagawa rito halos pwede ko sabihin na marami rito yung 99.9% sa management. Mahirap yung ganung kalagayan. Buti sana kung may makikita ko na ang kanyang pananaw ay balance. Balance yung kanyang pananaw sa kanyang paglilingkod, sa kanyang palataya. Walang kaliwa, walang kanan. Puro lang, kapatwira ng natural ng Diyos. Hindi marami na hindi ka mo hindi ganon. Hindi ganon. Hindi. Pagkat sa tutulang mga kapatid, naguhukay ako ng kayamanan. At habang ang pinakaupo isang araw sa Piñaranda, nagko-concentrate ako na nagtupa sa Panginoon. Paano ba? At kailan ba? At akin nakahandlo sa hinuhulay ko na yun. Palaan niya, dumating sa akin yung pinilation sa curfew. Yung mensahe sa iglesia, sa Laodicea. Kaya kung natandaan mo kung gabi na ako namin na ang whole na tumalo ako. Yun.
Kasi leader ang sinabi niya eh. Kundi kung ang ginanong niya, nagawa mo ba lahat yung utos ng Panginoon sa iyo? Baka pwede ka ako sumunod ng oo. Kasi nagawa ko, bigay sarili ko sa pagkalito na pwede ko namatay eh. Pero yung pagsunod sa leader, ito lang. Ginawa ko sa buhay ko, si Pastor Hernani, tinuntahan ko sa bahay. Inuutusan ako pumunta sa Cagayan para magdala ng 3,000. Alam ko na walang nangyayari sa kanyang negosyo sa Cagayan. Eh, mabilis ang sagot ko. Pasensya ka na, Pastor. Hindi na kita pwede sundin. Yan ang salita ko. Hindi na kita pwede sundin. Nambula si Pastor Hernani. Bumaba. Magpulang-magpulang, pakitay na. Ay siguro, hindi siyempre, natayan sa sagot ko. Si Pastor Bar naman bumalik. Ganun din ang salita. Sinasabi pa, dito tayo nakatira sa compound at siya ang leader. O maka ko, hindi naman siya may-ari ng compound at hindi siya nagpatira sa amin dito. O paano niya akong paalisin? Kasi sila ng kausap ko na tumira dyan. Hindi naman siya. Kasi siya ka na, sabi ko, Pastor Man, hindi ko na kayo pwede sundin. Kasi ibang tema na yan. Buhay na ng pamilya ko eh. Hindi na yung mga bagay na may kinalaman sa gawain ng pang-surprise kayo. Ibang usapan yan. Kaya ako sa ating pagkalingon, ako sa ko, ang Panginoon, hindi ang stigma. Kaya ang problema ko, kailangan ko ng tutulong para ako'y matalakan. Yun yung panaginip. Yun. Kailangan ko ng tutulong. Kaya sino yung mag-volunteer? O ito kasulatan, gusto mo yung mag-volunteer. Ikaw lang ang magiging ibisahin ko kay Pastor Efren at kay Pastor Dinte. Ikaw ang sarasarap ko. Kaya lang, ikaw ako nang tatanggap ng kanilang magiging sagot. Basta handa ka lang makinig at tumanda. Okay lang yun. Dahil gano'n ako eh. Kung ako makinig, handa akong tumanda. Pero wala naman akong maaling pag malaking karangan. Wala nga akong kayamanan eh. Alala ko po isang time galit na ito. Alam mo, Pastor, naniniwala ako sa mga siyang kapit. Isipin mo mo, patay ko. Kaya lang, walang dating. Kasi wala kang datong. Hindi ko sa kanya salita yun. Nung ayaw na niya makinig sa akin. Iyak ka ako eh. Yan nga ka yung sinasabi ko sa akin eh. Maganda ito yung sinasabi ko at mabuti. Pero ayaw mo kanilin kasi wala akong datong. Hindi salita ko sa kanya. Hindi ako pa niniwalay. Hindi salita ko sa kanya. Pinali ko sa kanya sa salita. Yan na. Kaya sa totoo lang, sabi nga sa Biblia, much wisdom, much greed. Yung pinanggit ko rin na kay Senadora Maria. Marami akong magbayan na. Yung dahilan, maraming araw na ako minsan, may matibakating na tunawa sa akin mula sa salita ng Diyos. At gusto ko ibahagi yun. Kasi alam ko, yun ang magbubukas ng ating tinatawag na third eye. Yung ating lubos na pangunawang pagkakilala sa mga diwata ng Diyos. Kaya sa totoo lang, pinausap ko yun sa si Pastor Siyempre, kami si Pastor Edwin. Sabi ko, gusto ko sana ituro yung panay. Lahat ng mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Cordero na pinatay, nakikatay mo sa pinatay. Bibilos ko ng 13. Lahat ay magsisamba sa Kanya. Tinutukoy na samba sa Kanya, yung dragon, na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Cordero na pinatay ng itatatang sa pinatay. Ay sa sabi Pastor Efren, ilang beses ba pamatay ng Cordero? Hindi na ako sumagot, bumili na lang ako. Kasi, alam ko, ang kami Pastor Edwin, dahil sa sarili ko, bakit? Kahit bata, tanungin mo, ilang beses papatayin mo manok. Siyempre, hindi isang na. Pag pinatay mo ng isang, tutuloy mo na. Siyempre, hindi isang na. Hindi ko bigyan naman ako. Sa isip-isip ko, bakit? Ilang kaya ang kordero ng Diyos? Isa lang? Isa lang ba ang kordero ng Diyos? Yan, tanong ko sa sarili ko na. Kaya nabasa ko sa Biblia, kung ako'y magutom, hindi ko sasabihin sa iyo. Yan ang sabi ng Diyos kay David. Sapagkat lahat ng hayop sa parang ay akin. Si
Jesus Christ naman, nakikilala ko ang aking mga tupa. So marami yung mga tupa ni Jesus Christ. At nakikilala ako ng aking mga tupa. At kaya ko siya makapatid, ano? Kung isa siguro, sa akin na iba, mayabang, o kaya lumalagpas na sa karulungan. Kasi nga, lagi kong sinasabi, alam ko kung nasaan yung punong aming buhay. Alam ko. Pwede mo ituro. Gusto ko rin ituro. Noong araw, sinabi ko yun sa Marcela, sabi ni Sister Vilma Tihade, Pastor, ituro mo sa amin para makarating din kami doon, makakuha ng bunga ng puno. Sabi ko, baka hindi mo pa kaya, at saka hindi pa panahon. Kesa nga, sabi ko, alam ko ba kami may problema? Pinupuntahan ko yung punong kahoy ng buhay para pumitas ng bunga ng pagpipigil kasi kailangan yung pagpipigil. Kaya naman, hanapin ko yung bunga ng pag-ibig para pati kapitbahay kong kaaway ko kaya kong pipigil. Kasi sa pagtuturo, sabi ko, ilan ang bunga ng Espiritu Santo? Sabi pa siya sa pagod. Siyam! Ay nga po, Pastor, may kulang ka pang 3. May kulang ka pang 3. Kasi ito siyam, sama-sama sa Galacia eh. Yung dalawa nasa Efeso chapter 5, verse 8 tayo po 9. Pwede nyo tingnan sa inyong mga Biblia. Yung paghuli, ang pinakamahalaga sa lahat, sabi sa Hebreo, at kung walang labanan, sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Yun yung pinakamahuli. Ang suporta no, sa Romas chapter 6, at kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal. Ang problema, hindi naman natin personal na bunga yung kabanalan eh. Yun ay bunga ng Espiritu na tinanggap natin mula sa Diyos para maging banal. Kaya yun yung kulang na 3. Ikumpara mo ngayon, ang bunga ng punong kahoy ng buhay, 12. Pare-pareho ba yung 12 niya? Siyempre, hindi. Kaya nga sinabi yung 12 eh. 12 iba-ibang uri ng bunga, nagpuno ng buhay. Ganun po ako magagawa kasi pinagkukumpara mo yung kasulatan sa kapwa kasulatan para maintindihan. Kaya meron mong tanong, ang po Diyos, dahil sinabi ko yun, Pastor, literal ba yun? Sabi ko, physical, spiritual, hindi ko siya ng literal. Hindi physical, spiritual. Kapag physical, meron siyang makikitang kanyuan, may maari, may katawan, may puno, may dahon, may sanga. Kasi physical eh. Ngayon, sa spiritual, yan na yun. Yung bunga ng espiritu na 12, iparallel mo sa bunga ng turugahin ng buhay. Meron yung gano'n na kapilito. Sabi sa panaginip, hinihimas ko lang at sabi umiiyak. Kasi parang napakahuli sa akin. Ito to, nabago ito eh. Ang nakasulat yan dati, 1 Corinthians 15. 15:1. 15:1. 1 and 2 na tayo, 1 and 2. Sa pamamagitan naman at kahit ito ay ligtas kayo. Kung matagal yung ingatan. Kung matiyagan inyong ingatan. Ano po ito ang mga po. Tumino na po sa kaliwa, tumino po sa kanan. Marami na po wala sa mga katapinigyan. Nung nakaraan punta ko dito, medyo marami pa rin, puno eh. Puno. Pero ngayon, marami na po yung kulang. Si Sister Grace, nag-iisa rin sa kanyang upuan. Ilan ang wala? 5? Hindi ba kayong tinatabahan doon? Mensahe ni Pastor David, pag tayo ng hibakon, baka marami na yung pagod. Baka almost kalahati na. Yung mga dati na kautulan ng wala. Hindi ba nakakalungkot na yun? Medyo nakakapag-alala na. Baka kailangan kumustahin ninyo yung mga dati ng kapagirian. Baka kailangan yung puntahan nyo siya sa kanilang mga bahay. Ano ba ang kanilang mga problema pag-ibigan? Stress na ba sila sa buhay? Kaya ako mga kapatid, hindi ba? Totoo nga, pangarap ko hanggang sa aking apo sa talampakan, nakakita ko. Hanggang dahil ako bakit? Gusto ko sa kabila na ako'y tumanda at kuminana. Ang magiging gagawin ko trabaho. Kwentuhan ko yung aking mga apo. Ang
kasaysayan ng aking pananampalataya, ng kasaysayan ng Gospel of Christ Philippines, ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa iglesia nito, ng mga bagay na kanyang ipinangako, at ng mga kamanghamanghang gawa na ginawa niya sa kalapit ng Pilipinas. Ako, maswerte ako kasi mula 1975, dahil itong April ay 50 years na po akong eksakto sa Gospel of Christ. At mula 1975, lahat ng Pentecost Day, maliban yung Pentecost Day noong, hindi Pentecost Day, Convention, noong 2014. Hindi ako makadalo. Yun na. Dahil mahina ako mo. Pentecost 1989, pinag-iusapan ko si Pastor Johnny, sunduin ako ihatid sa season ko dito. 31 days fasting na ako noon. 31 days ko na noon. Sisimula na ako sa 31. Yun yung pangalawa kong pagpapasting na ang plano ko ay maabot ko pa ito para ng ating panaginip na tinupuan ako ng 2 sungay. Okay. Magandang mahaba. Itat ko to. Excuse me. Ang edad ko pala po noon ay 17 years ang edad ko. Na mangyari yung una, 1982, at yung pangalawa, 2014. Kaya, sa totoo lang, maswerte tayo. Maswerte kayo ng mga binatnan ng huling panahon sa iglesia nito. Kapag yung katuparan ng kanyang mga salita at pangako sa iglesia, magaganap na. Magaganap. At ako malaking tiwala kung lahat ng mga sinalita ng Panginoon sa iglesia nito, partikular na yung sa pamamagitan ng mga drama, mensahe ng Espiritu, nangyayari at nangyari. Partikular na hanggang ngayon, yun ang inaalala ko. Yung sinabi ko nung meeting, workers meeting na pumunta doon, yung alam ng rin. Ikinuwento ko yung huling drama at huling Pentecost ni Sister Sinet. Hindi ko lang kung naaalala pa yung sister ko. Yung 4 kami nakatapos ng 40 days, pinatayo kami sa stage, pagkwadrado, bawat isa ay may tanong na pinakahuling tinanong. Pangalawa sa uli, si Kapalermo. Nagtatawa na ng marami nakikinig. Kasi sila, hindi pwede pang marami espiritu. Turo-turo. Sapagat ikaw ay tagapagturo at magaling kang magturo, tinuro siya. Ano ang kailangan yung gawin para magtagumpay? Ano ang kailangan gawin para magtagumpay? Tayo, ano ang kailangan natin gawin para magtagumpay? Nasagot ni Kapalermo, pagsunod po, Ama. Pagsunod. Opo. Pagsunod. Sabi pa rin ginagamit ko. Nakatiyak karbanas sa iyong pagsunod. Magtatagumpay ka natin. Sagot ka. Anong hindi po, sabi niya. Kasi tinanong siya, nakatiyak karbanas sa iyong pagsunod ay magtatagumpay ka na. Kahit na hindi mo lubos na naunawaan kung ano ang iyong sinusunod. Siyempre, hindi. Sabi niya. O ano kailangan mong gawin? Binago niya yung sagot. Pagtatapat. Pagtatapat. Pagsunod. Pagtatapat. Pinvestiyon ulit. Nakatitiyak ka na sa iyong pagtatapat. Magtatagumpay ka na. Kahit na hindi mo alam kung kanino ka nagtatapat. Siyempre, hindi rin. Kailangan ang pagtatapat ko absolut sa Diyos bago sa tao. Pwede sumusunod ka sa leader, hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pwede sumusunod ka sa Diyos, ang problema mo naman yung leader. Yan. Problema mo yung leader. At yan naglalaro kuminsan yung buhay ko. Yan naglalaro sa aspect niya. Pero may sinabi naman ng Panginoon. Ang sumunod na tinanong si Joel Gamanya. Pero bago siya tinanong, lumagay sa gitna namin 4 at umiskwat. Ginagamit ko. Joel, ano ang kahulugan? Ang unang tanong kay Romulo, ano ang kahulugan? Ang huling tanong kay Joel, ano ang kahulugan? Marami siya
Kapatid Joel, ang Stone Kingdom po, ang Millennial Kingdom, ang Christ Kingdom, ang mga kingdom yung sinasabi mo. Kaya ayaw tanggapin yung sagot niya, nilamitan niya ng sentilo mo. Kayo po, Ama, yung nasa gitna namin. Ang Espiritu ninyo, ang nasa kalagitnaan ng iglesia, naghahari sa iglesia, nag-iingat sa iglesia, at mamumuna sa iglesia. Si Sister Sinel kayo ng tinanong, Sinel, naunawaan mo? Opo, Ama. O, yun lang. Pagkatapos ng Pentecost ngayon, doon naman nag-fasting si Sister Sinel ng 50 days fasting. Eh, hindi ko alam kung paano simula yun, na marami ang ayaw kasi maaari niya ikamatay o check na ikamamatay. Kaya marami ang tumututol. Pero sabi niya, hindi. Yan ang kalooban ng Panginoon. Kaya ko yan. At pagkatapos mo yung fasting ko, pupunta ako na Amerika, malaki nakarating na Amerika, maraming pagpapala ang darating sa klan. Yung pala, ibang Amerika yung sinasabi niya. At siya ngayon yung namatay. So yung drama, ang purpose, para ibigay na yung kanyang buhay para sa church. Si Jesus Christ, kung siya nananalangin na, Aba, kung pwede, magpasa ito, ayaw niya. Ayaw niya na mangyari yun. At alam niyang darating at mangyayari yun. Ayaw niya. Pero, magdang ulit, sabi niya, ganun pa man ang kalooban mo mangyari, huwag na aking sarili. So, tinanggap ni Jesus Christ na siya ay mamatay sa krus. At doon naman nagsimula ang church. Ngayon naman, sa huling panahon, para ang church ay lubos na magtagumpay and to fully established by the word of God. Ang fasting siya ng 50 days. Kaya lahat ng mga bagay para sa atin, yung kanyang buhay ang kanyang. Kaya ang church ay nananatili ang magtagumpay. Sa magandang management kong leader, ay hindi naman na sinasabi ng Pastor Edwin. Lahat ng bagay sa church, gawa ng Diyos. Partikular na yung Senado. Partikular ang Senado. At yun naman na sinasabi. Gawa ng Diyos. At yun ay dahil naggawa ni Sister Sinel. Kaya talaga niyo ako mga kapatid. Kasi na, panaginip, paliwanag na hindi ako makalakad. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng maglakay para magawa ko yung mga bagay na dapat kong gawin. Mahirap kung magawa kong mag-isa yun, mahirap. At ang totoo, lagi kong dumadalangin sa Panginoon. Sana bigyan ako ng nakakasama, nakakatulong. At kung minsan nga, ayok na sana tumulong. Pero naalala ko si Pastor Fleming. Kasi madalas may mga kami nag-uusap. Para kami boxing na at least para ng dalawa. Ayaw namin mag-uusap. Ayaw namin maglalalo. At ako rin, magkakasundo rin naman kami. Kasi isa yung layunin namin. Maabot ko ano pa talaga yung dapat gawin. Dapat nangyari. Pero sa ngayon, hindi ko alam. Kaya kung minsan, sabi ko lang sa Panginoon, akalo yan. Ako, nangako ako na gagawin ko ang lahat. Kahit buhay ko, ibibigay ko. Kung yun ang kailangan. Lahat ng kaya kong gawin, gagawin ko. Pero hindi ko kaya, kailangan kasama ko siya. Kailangan kasama ko siya. Dahil yun naman ang basic yung Biblia. Sa pag-ibig na lumakad ka ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya, kasama siya. Dahil karanasan nyo ni Jesus Christ. Kapag nadaanan ka ng mga Romano na sundalo, yung nakasakay sa kanyang kabayo, dinili sa iyo for 1 mile. Halitutunin nyo sa Roman Empire sa kanilang panahon. Pag dadaanan ka ng mga sundalo, hindi ka pwedeng tumagil kahit pagod ka na o mabigat din yung dala mo. Binibigay sa iyo yung dala-dala ng kanyang kabayo para yung kanyang kabayo maginawa ka. Pero sabi ni Jesus Christ, gawin mo 2 milya, kasama siya. Para ano? Para ikwenta at patutuog yung plano ng Diyos sa kanilang bayan, sa kanilang bansa. Yun ang dahilan. Kaya ito mga pagkakang yun, masyadong mahal yung oras. Kasi
uuwi pa ako mamaya, malayo-layo kayo tayo. Pero iba, ano pa yun. So yung mga kwento, sulat nyo lang. Mahirap po yung isulat, kailangan meron taga-sulat. Kwento nyo, tapos edit. Hindi satisfy, edit rin. Maraming edition kasi pag libro ang pag-usapan. Daming edition ng video para maisaayos lahat yung sequence at yung mga aral na pwedeng ito siguro nyo na po sir Kailangan ko ng tulong. sino pa mga journalist natin dito magaling magsulat marami namang matututunan yung mga yung kasaysayan ng church lalo na sa mga young people kailangan nila yan yung kwento ng church kailangan nilang maituro sa kanila kung paano nagsimula at kung paano hinubog ng Espiritu sa pamagitan ng tinig. Kailangan nilang marinig yan. Maganda kung may aklat niya. Tuloy ng Panginoon. Masunod ko na bahagi tayo. May dala ko na sa mga